여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training, your quality affordable Korean language training since 2016. Hello everyone, once again, Sir Gerard here from K-Learn. And for today's video, syempre, pag-usapan pa din natin is yung mga bagay-bagay about sa pag-apply natin sa South Korea. Okay? So again, alam naman natin lahat na lahat ng gustong mag-work sa South Korea is kailangan yung exam. Kailangan nyo makapasa ng Korean language exam. Okay? So ngayon, yung gusto kong itopic for today's video is about sa mga nag-exam. Okay? So napansin ko, sa mga nag-exam, based dun sa mga student natin na nag-exam, like, bali kasi ano yun room 1 and room 2. Okay, bali tag 50 persons yata yun kada room. So bali, every day yata, or every session yata is 100 persons, okay? Room 1 and 2. So, bale, based dun sa mga student na nag-exam, ang sinasabi nila is 50 po kami sa room, sir, pero yung pumasa dalawa lang. Okay, dalawa, tatlo. Bihira na yung yung 5 or 10 na makapasa sa isang room, di ba? So bakit kaya ganun ang nangyayari? Bakit ang daming bumabagsak? Okay? So bigyan ko kayo ng idea, yung kabuuan ng mga nag-exam usually is nasa 60,000. Yung mga gustong mag-exam, mag-register sa exam is nasa 60,000. And then, bakit ang dami ng mga bumabagsak? Okay? Bakit sobrang dami ng bumabagsak sa exam? Okay? Dahil ang Korean language is hindi po talaga siya ganun kadali. Okay? Ipo-point ko na kung aasa lang talaga tayo sa mga video na nakikita natin na nagsi-circulate sa online, okay? So, hindi talaga sapat yun. Okay? So, yung pag-self-study is hindi din siya para sa lahat. Okay? Kasi kung, like for example, mag-aral ka ng isang language tapos self-study agad, as in mangangapa ka dun sa mga dapat mong aralin, di ba? Or magdidepende ka dun sa mga na-experience ng iba. So kahit i-share pa nila yung mga tips nila sa inyo, yung mga tricks na ginawa nila, okay? Yung mga tricks na yon maaring maging effective sa kanila, pero hindi maging effective sa'yo. Okay? So, since language yung pag-aaralan natin, malaki talaga yung chance mo kapag ka nag-undergo ka ng proper training. Okay? Kasi kami, galing na kami ng Korea with this process. Bali, ilang beses na ako nag-exam, puro pasado naman yon, pero hindi ako maalis kasi dahil sa training center ko, si K-Learn. Okay? So, yung mga vocabulary ko, yung mga tinuturo ko sa mga student, basta sumunod yung student dun sa mga pinapagawa namin sa kanila, pinapa-focus namin sa kanila about Korean language, papasa talaga sila. Okay, so marami nang napatunayan yung ganong technique namin at tandaan nyo po, walang shortcut sa pag-aaral, okay, ng Korean language or kahit anong gusto mong aralin, wala pong shortcut. Okay? Ang dami ko mga nakikita din kasi nagbibigay ng mga tips, ganyan, nagbibigay ng ganto ginawa niya, ganto ginawa ko. Again, that might effective sa kanila pero hindi maging effective sa iyo. So yung pag-aaral naman ng language, napaka madali lang naman 'yan basta proper training, tapos proper assistance and proper guidance talaga. Kayang-kaya mo siya. Bakit ka magsa-sacrifice na eto, napanood ko, million views, tapos nag-self-study lang siya, di ba? So, maaring masipag siya, kaya nakapasa siya, di ba? So, yung gusto ko lang i-point is, syempre, kanya-kanya rin naman tayo ng point of view, di ba? Pero based on my experience sa 8 years ko, sa pag-assist o pagtuturo ng Korean language, yung yung nag-undergo ng proper training, bumabagsak pa, di ba? Paano pa kaya kung ikaw ay nangangapa ka lang sa process tapos nanonood ka lang ng mga videos, mga viral videos, di ba? So, iba pa din talaga yung proper training. Ang perception kasi ng iba, self-study is enough, ganun. Okay? So, ang para sa akin naman, dapat proper training muna bago self-study. Kasi pag nakapag-proper training ka na, nakapag-undergo ka ng proper training, alam mo na yung gagawin mo. So, ngayon, itutuloy mo na lang, dun napapasok yung self-study. Okay? Kasi marami akong mga naging student din na nagsi-self-study na, pero nag-undergo pa rin sila ng training sa akin. Nag-enroll pa din sila sa akin. So, tinanong ko sila, di ba
Nakakabasa naman siya, okay naman ang basa niya, pero as in talagang marami pa siyang mga dapat matutunan na hindi niya nahanap or hindi niya nakuha sa self-study. Okay? So I'm not against dun sa mga self-study, pero kung titingnan natin yung percent ng ng mga bumabagsak sa pumapasa, karamihan diyan mga self-study talaga. Okay, kasi napaniwala din sila na self-study is enough. So kaya kaya ang nangyayari, yun, nagre-rely sila, walang direction na dapat reviewin. Ako nga, ito share ko sa inyo, di ba? So, nung hindi pa ako may-ari ng learning center, nag-aral ako 2013, ganun, 2014. So, wala akong, nag-training center din ako. Pero, ang nangyari is, hindi ako pumasa nung una. Kasi, ah, yung, di na-explain sa akin yung ibang mga dapat kong i-focus. Kaya, bumagsak ako nung una. Pero 1 point lang naman siya nun. So, tapos, ang ginawa ko, nag-self-study na lang ako. Kasi nag-undergo na ako ng proper training. And then, ayun, nung nagkaroon naman ako ng learning center, lagi pa rin ako nag-e-exam, pumapasa pa din ako. So, ibig sabihin yung mga vocabulary ko o yung mga natutunan ko sa pag-explore ko ng Korean language, sapat pa din siya hanggang ngayon. Okay? So, nung March 12, so nag-take ako ng exam without review na yun ha. March 12, 2025. Without review na yun. Na-late pa nga ako. Muntik na akong team maka-exam. So, tinry ko ulit without review. Siyempre, pasado pa din naman. Kasi alam ko na kasi yung mga direction na gagawin ko, yung mga naka-focus or yung mga stock knowledge ko is sapat pa din sila para ipasa yung exam. So, kung gusto nyo matutunan yung mga ganun, mag-try kayo dito sa K-Learn. Try nyo mag-enroll sa amin para pampadagdag bala pag kayo nag-exam. So, gaya ng sabi ko, marami ang bumabagsak na self-study. Tsaka yung mga nag-enroll nga ng training center, di ba, bumabagsak pa din sila. So, mas malaki naman yung chance mo na babagsak pagka kulang talaga sa review. Pag kulang talaga sa tamang direction ng pagre-review, mahirap po talaga siya. Okay? So, again, kung gusto mo talagang makapagtrabaho sa South Korea, yung requirements lang naman is yung pag-aaral, di ba? So, mag-invest ka din. Okay? Kasi yung iba gusto talaga nila libre. Marami ng libre, ganyan. So, syempre, iba pa din yung may learning center ka, may mag-guide sa'yo, may mag-share ng mga dapat mong i-focus, di ba? At syempre, tiwala sa sarili, yun ang mga kailangan natin gawin. So, kung interested kayo na mag-aral, meron kaming online or face-to-face, PM lang kayo dito sa amin. Tapos, i-guide namin kayo. So, basta, kapit lang sa pangarap. Korean language lang naman yung pinaka-requirements ni Korea para makapagtrabaho kayo doon. So, pagtuunan nyo siya ng pansin kasi sayang yung time na sa kakaasa nyo lang sa mga videos, nakailang take ka na bumabagsak ka pa din. There's something wrong. Okay, there's something wrong pag ganun. So, dito, subok na siya, 8 years na siya. Marami na akong mga natulungan na estudyante na nag-aral sa akin na nakaalis naman, nasa South Korea naman sila. So, napakadali lang ng process. Again, basta proper training, proper assistance, proper guidance, and directions sa pagre-review. Kayang-kaya nyo yan. So, kung kayo interested, PM lang po kayo dito sa amin sa TikTok or sa Blue App, K-Learn, Korean Language Training. At PM lang po kayo at i-assist namin kayo. Okay? So, kung nakatulong sa itong video na to, don't forget to like, follow, subscribe. Kung na bahala, share mo para malaman din ng iba. So, dito, affordable lang naman yung tuition fee. Subok na siya. 8 years na kami in the business. So, hindi kayo mapapahiya, kaya namin kayong i-assist at turuan ng mga dapat nyong malaman kung paano makapasa sa EPS topic. So once again, Sir Gerard here, and maraming salamat sa panonood ng video, and you have a nice day. Annyeong!